Breaking news mga kababayan, PBBM, tinipon na lahat ng mga general ng AFP, PNP. Ano kaya ang binubuong plano ni BBM? Kasi nga itong mangyayari bukas na trilyones protester, mga kababayan, milyon daw ang dadalo dito na sinabi ni rin na Gibo Teodoro pinaghahandaan ang mga unexpected event dito at huhulihin ang mga maghahasik ng kaguluhan. At pag ikaw ay sumigaw ng BBM resign, BBM resign, resign, huhulihin ka ni Boyeng Rimulya. Yan po yung mga talagang pagbabanta na ginawa ni Boyeng dito mga kababayan. Pag ikaw ay nagsalita na BBM resign, kaya kitang ipakulong. Nako po, delikado ito mga kababayan, nakakagulat. BBM, tinipon lahat ng mga general. Ito na po, panoorin nyo po mga kababayan, magugulat po kayo. Panoorin po natin. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling nagkakaisa at magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito ang panawagan ni PBBM sa traditional dinner kagabi sa Malacanang kasama ang AFP Council of Sergeants Major. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan at hindi sa gawa-gawa lamang na kung ano-anong kwento. Ayon sa Commander-in-Chief, sa gitna ng mga hamon na ito, dapat manatiling tapat sa konstitusyon ng hukbong sandatahan. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Nagpasalamat naman si PBBM sa AFP personnel sa kanilang matapat na pagseserbisyo sa mga Pilipino. Bilang tugon, muling tiniyak ng AFP ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa bansa at hindi padadala sa anumang ingay sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yan mga kababayan, napakatindi ng mga panunumpa ng mga general na mananatili po silang loyal sa konstitusyon and to protect the Filipino people. Sabi naman ng mga komento, paano naman kung yung bossing mo sangkot na sa anomalyang ito? Siya ang tinuturo ng kanyang mga kagrupo dito na pinaka-big boss. Sabi ng mga general, we are remain silent and protect the Filipino people. And we are loyal to the Constitution. Yan ang sabi mga kababayan. At sinabi rin ni BBM, huwag kayong maniniwala sa mga paninira. Ito ay gawa-gawang kwento at misinformation para gawin tayo na maghiwa-hiwalay ng landas. Ayun na mga kababayan. Tinipon na ang mga general. Ano kaya ang plano nila? Sabi nung mga komento, nako po, martial law na ito. Bakit tinipon ni BBM ang mga general? Magdedeklara ba ng martial law? Gagawin ba niya ang ginawa ng kanyang tatay? Noong September 21, 1972, dineklara ang batas militar sa Pilipinas na tumagal ng 20 anyos. Naku po, grabe ito, nakakagulat na mga pangyayaring ito. Gagawin kaya ni BBM ito
para ma-extend ang kanyang kapangyarihan. Yun nga lang mga kababayan, itong gagawin bukas na mga protesta, grabe po ang dadalo. Sabi po nila, yung expected po na mga attendees, 500,000 hanggang 1,000,000 po. Nakakagulat po ito. Kaya pala tinipon na ang mga general. Talagang planado na talagang itong gagawin ng mga protesta na ito, nasa program na yan. Siyempre, ang AFP, taga pagpatupad ng Peace and Order, PNP, na ano na yan, na planado na yan, yung sa kabuuan ng Malacanang. Yung mga hide and seek kung saan, yung mga dadaanan, gwardyado na po at tagpakalat na po ng mga libu-libong mga canine dog para amoy-amoyin ng mga kung ano-ano mang mga pulburon sa kalsada ng mga tinanim ng mga kung sino-sinong magpapakalat ng kaguluhan. So bawal daw po na isigaw ang BBM resign. Dahil huhulihin, yan ang sabi ni Boying, mga kababayan. So anong sabi ni Gibo dito, mga kababayan ko? Gibo Chodoro, merong malaking pasabog dito sa November 30 rally. Ano kaya yung sinasabi ni Gibo Chodoro, mga kababayan? I-check po natin. Ano bang sinabi ni Gibo? Ito po, si Gibo Chodoro. Merong masasabi dito. Hanapin nga natin si Gibo. Anong masasabi niya? Gibo Chodoro. Interview. Rally. Ayan. Check na natin. Sabi kasi, huhulihin yung mga manggugulo, mga kababayan. I-check na natin. Nasaan kaya yon? Sarap no? Mag-inasal. Gibo Chodoro, merong pasabog. 75th anniversary ng Scout Rangers. Tapang alala. Naku po, may pasabog ang Scout Ranger. I-check nga natin nasaan yung pasabog ni Gibo Chodoro dito, mga kababayan ko. Gibo Chodoro may pasabog. Ano kaya ito? Tignan nga natin yung may sinabi dito, mga kababayan eh. Nasaan kaya dito? Wait lang may pasabog si Gibo eh. Pero ikwento ko na lang sa inyo kasi nga itong ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito. November 30 protest call for Marcos versus Duterte. Ito po mga kababayan, matindi po itong pasabog na ito. Makakasama po natin si Sir David Michael San Juan, initiator ng Kilusang Bayan kontra Kurakot at convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Good morning po Sir David, Victoria po at Robert. Good morning po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Victoria at Sir Robert at sa ating mga tagapakinig. Opo. At Sir, kayo nga po yung nag-organize noong protesta bukas dito sa May Luneta. Tama po, kumusta po ang inyong paghahanda? Tama po, ano? Tuloy na po tayo bukas. No? Alas 9 ng umaga po ang Baha sa Luneta 2.0. Protestang Bayan kontra Kurakot. Alas 9 po ang simula ng programa at inaasahang matatapos ng around 12 noon yung programa no, sa Luneta. May mga performers, iba-ibang performers, may magsasayaw, may kakanta, may tutula. Siyempre may mga speeches mula sa iba't ibang grupo para bigyan diin yung ating mga panawagan na ikulong ang lahat ng kurakot at panagutin lahat ng sangkot sa katiwalian. At siyempre, wakasan ang paghahari ng mga corrupt na dinastiya para may pang long term din. No? Kasi talagang yung sistema ng korupsyon napakalala, yung budget para sa serbisyo publiko kagaya ng edukasyon, kalusugan at iba pa ay nauubos. Kaya gusto nating mawakasan na talaga itong sistema ng korupsyon at patuloy ang pangangalampag natin
So kasama sa ating mga preparasyon yung pagde-designate din ng mga assembly points ng iba't ibang grupo. So yan yung mga bali-balita mga kababayan na talagang bukas ay talagang maraming mga magrarally para isigaw ang hostisya. Kalampagin ng mga magnanakaw na buhaya. Ako po, ito na po. Kinakalampag na nga ng Malacanang ang mga katiwaliang nangyayari. Siyempre po, di naman madali magpakulong ng basta-basta. Kailangan dumaan sa legal na proseso naman. Yung mga loyalista nga ito, mga kababayan. Talakayin din sana nila ang kapalpakan ng COMELEC bago nila absueltuhin si Marcoleta mukhang magagaya kay Cheese. Aba? Si Marcoleta tinitira nila. Tignan nyo mga kababayan, alam nyo naman yung mga nagko-comment, mga ano ito, mga loyalista nga ito, mga kababayan. Pasensya na kayo kasi tinatawag nyo na DD shit yung mga DDS kayo, tinatawag din kayo na loyalista nga. Di ba mga kababayan? Tingnan nga natin yung mga pasabog ni November 30 rally. Check nga natin. May pasabog dito si PNP ready for possible infiltration attempt at November 30. Naku po, ito na. Ang pasabog ng PNP. Naku po, pakinggan nga natin sila. Choose Total Nerve Care. I-check po natin. May pasabog ang PNP sa gaganapin bukas. Naku po, ano kaya ang pasabog ng PNP dito mga kababayan? Matindi po itong gaganapin na ito. Check po natin. Ano ang sinasabi ng PNP regarding bukas? Balikan naman natin mula sa Campo Crame si Marlene Padianos. Go ahead, Mars! Jeff, all set na ang Philippine National Police para sa inaasang malaking kilos protesta ng iba't ibang grupo makikiisa sa ika-2 trillion peso march on November 30. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Meneses Nartates Jr., wala po sila na muerto na anumang banta kaugnay sa rally. Pero kabilang sa magiging pagkakasentro ng kanilang pagbabantay ay ang posibleng infiltration o paghalo ng mga grupo na nagbabalak na manggulo sa mga aktibidad tulad na lamang noong September 21 rally sa Manila. Dahil dito mas pinagting pa ng pulisya ang kanilang intelligence monitoring laban sa mga potential agitator, kasabay ng patuloy ng pakikipag-ugnayan sa iba ahensya ng pamahalaan para maiwasan ang anumang pagtatangkap, pag-hijack sa mapayapang protesta ng iba't ibang grupo. Nasa 15,000 na mga pulis naman ay dineploy ng PNP para magbantay sa seguridad sa Luneta Park, People Power Monument, EDSA Shrine, at mga lugar sa paligid ng Malacanang, House of Representatives, Senate, Independent Commission for Infrastructure, at ibang mga hindi para manakot, kundi para tiyakin na mabilis na pag-responde sa mga insidente sa kilos protesta. So yan mga kababayan, ang kinababahala po dito ng PNP at AFP ay mapasukan ito ng mga masasamang loob. Baka magaya ito sa nangyari noong September 21 na hinaluan ng mga terorista na pinondohan ng mga kalaban na binintang naman nila kay PRRD at Sara Duterte. Ito daw ay binayaran nila at nadawit din po dito yung mga kilalang mga kaalyado ni PRRD. Pero huwag kayong maniniwala mga kababayan dahil hindi ito gawain nila Atty. Topacio at ng mga kasama niya. Ito ay mga paninira lamang para ibintang nila sa Duterte. Lagi po silang naninira dito na pinapalabas nila na ito ay isang way para magdeklara ng martial law pero hindi po sila nanaig mga kababayan. Ito pala ay ginawa mismo ng mga kalaban ni PRRD at Sara Duterte para pasamain sila. Yan po yung mga kumakalat na balita. Tuloy pa natin. Samantala sa ibang balita naman, sinubukang silbihan ng arrest warrant na ang 3 board of directors ng SunWest Incorporated na isinasangkot sa anomalya ng flood control project. Pero hindi na naabutan ng CIDG ang ating pang law enforcement unit sa isang hotel ang mga ito sa Pasay City.
Lalo sina Consuelo Aldon. So yan, nagmarcha na ang mga pulis, mga kababayan, ay talagang ready na. Ready sa mga anumang mga disturbances na mangyayari, yung mga unexpected na mga idudulot ng protesta na ito. Kasi delikado po mga kababayan, kasi baka sumulpot na naman ang kaguluhan. Nako. Kaya yung mga magrarally, bawal yung magmaskara, bawal magsigaw-sigaw ng BBM resign kasi nga ipapakulong daw. Nako po, bawal na palang ngayon mga kababayan. Bawal na palang magsalita ng BBM resign sa rally kasi nga ipapakulong ka ng bendalo. Nako po. Si General tuloy. Si Conti, pinagre-resign ng mga Duterte sa gobyerno. Aba, si Conti. Ano na ang pakialam mo sa gobyerno ng Pilipinas? Kalya, hindi welcome ang mga nananawagan ng rehima. Ito, tignan po natin mga kababayan. Makikita po natin yung mangyayari. Ito po. So dito, pagka yung rally nyo, yung grupo nyo, BBM, resign. Nako. Si John Vic Rimulya at saka si Jesus Crispin Rimulya manghuhuli. Ito yung sinabi niya huhulihin ko kayo. Yan ay hindi nararapat. Ipapakulong ko ang sino mang sisigaw ng BBM resign. Nako po mga kababayan. Kaya si Attorney Guanzon nagwala sa galit. Bakit? What is the crime when you shout the BBM resign? Ayun. Tindi po mga kababayan. Wala namang crime pala doon. Pero sabi ni Rimulya, pwede kitang ipakulong. Ako po, kababayan ko. Grupo nalalahok sa protesta, paano nyo tinitiyak na magiging mapayapa ang kilos protesta lalo't nagbabala ang PNP tungkol sa posibleng infiltration mula po sa mga grupong gustong manggulo? Cheryl, nung September 21, nakita mo peaceful yung aming rally at ganyan din po, may banta din po. Pero maganda naman yung aming koordinasyon sa PNP, sa LGU, sa MMDA, at within our ranks. No? Although maraming gustong sumali, talagang binivet natin yan kung anong grupo yung mga sasali sa atin. Although we are very inclusive, lahat po ng laban sa korupsyon, gusto natin. Pero kailangan ang sigaw natin pare-pareho. Hindi ho tayo para ibagsak anong gobyerno or anumang tao because this is not politically based, this is not individual based or personal based, this is not based on any party or political party, but based really yung ating adhikain ng taong Pilipino o ng mamamayang Pilipino laban sa korupsyon and advocacy for accountability, transparency, and good governance. Kaya bantayan po natin yung ating mga ranks and we will marshal our ranks together with the PNP and MMDA. Sa nangyari pong karahasan noong September 21 rally, saan po sa tingin nyo nagkulang ang kapulisan o ano ang dapat iwasan sa darating na protesta ngayong November 30? Well, klaruhin lang natin, Sharon, no? We are not part of that Menjola protest. Hindi po, wala ho sa aming grupo ang sumama dyan. At we would detest and we would object to any form of violence. We are for peaceful assemblies and for our constitutional rights. And whatever we are doing is within the Constitution and the rule of law. Kung saan nagkulang, siguro, alam mo, I always just say na if they are determined, I think they would really make gulo or make chaos if that's what they want. But that's only what they can do. I trust that the police will handle it properly, professionally, so that whatever damage or whatever chaos these people would do would be put to the minimum. Ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na nais sumama pero natatakot dahil sa heavy police presence at previous incidents of violence nga po? Ang paalala ko lang, inimbitahan ko na rin, kunin ko na rin itong pagkakataon, share, to invite them sa Sunday, November 30. Magsisimula po tayo ng 10 o'clock. But syempre, yung
titipon-tipon, yung iba magsimula 7, 8 o'clock, depende po sa inyong points of convergence. And then magkita-kita po tayo, magsisimula po yan mga 9:30 onwards, no? Up to hapon na po yan. And then siguro let's be doing this peacefully, constitutionally, within the rule of law. Sabi ko nga, tuloy naman ang ating coordination sa police. I think the police presence is not something na kailangan katakutan, pero kailangan yan sa pagsamahan natin, pagtulungan natin. At hindi Oh, wait lang mga kababayan. Kung itong mga nagrarally na ito, mga kababayan, iisa lang po yung layunin nila. Iisang katawan, iisang pag-iisip. Magtatagumpay yung kanilang gagawing protesta. Yun nga lang mga kababayan, itong mga nagrarally na ito, may kanya-kanyang mga agenda sa sarili. May makakaliwa, mayroong iba na gusto sila lang. Yung iba naghahasik po ng lagim para magdulot ng karumal-dumal na mga pangyayari. Kung gayahin nyo sana ang ginawa ng Iglesia ni Cristo na tahimik, just only for transparency and accountability for a better democracy, iisang tinig, iisang layunin. Tignan nyo, milyon-milyon pong nagpunta, halos 3 million yata mga kababayan Hindi lang nilalabas ng media ang tunay na bilang ng mga nagpunta. Isipin nyo, halos 3 araw. Kada isang araw, 1 milyon yan, hindi lang 300 hanggang 600,000 yan. Diba, sabi nila, 300,000 lang, hindi po. 1 milyon po kada araw yan. So, anong sabi ng mga komento dito? Itaboy ang makikitang DDS. Ba't nyo itataboy? Sira ulo ba kayo? Manggugulo yung mga yan? Hindi naman. Ba't manggugulo? Kayo ang magugulo. Diba? Kayo ang mga gusto ng mga buhaya. Kayo lang po ang mga magugulo. Takot ang mga kawatan na politiko. Ayan, takot na takot. Lahat ay allowed kasi bawat tao may freedom. Walang dapat pipigil sa magpapahayag ng saloobin. Basta iwas gulo at paninira ng mga gamit at ari-arian. Dapat ikalampag mga saloobin at peaceful way. Wala ring mangyayari dyan. Why not really for anti-dynasty law? Ayan, may attendance sa mga nagrarally magkano. Ito ay yung totoong bayad. Sa totoo lang mga kababayan. Dito kayo makakakita ng mga hakot. Tapos paparatangan nyo yung Iglesia ni Cristo. Binayaran ng tigtit 3,000. Naku po, nagkakamali po kayo kasi ang mga kapatid sa kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang tent, kanya-kanyang print din ng damit. Ganun po yun. Tapos paparatangan nila, binayaran. Diba? Yung iba, pinunduhan daw ng China. Anong kinalaman ng China sa rally ng Iglesia ni Cristo? Diba mga kababayan? Sabi ni Callejo, hindi welcome ang mga mananawagan ng regime change sa November 30 protest. Alam nyo mga kababayan, ito ang mga kumakalat. Itong protesta na ito ay kunwari lang na manawagan sila ng change ng panaguti ng mga magnanakaw pero hindi. Kunwari lang mag-rally sila. Alam nyo naman ang mga ito, mga makakaliwa. Kilala nyo po kung sino po ang mga congressman na nandyan. Halos po nasa listahan po ni Saldico, mga kababayan. Kaya makikita nyo, sabi niya hindi welcome ang mga mananawagan ng regime change. O, tignan nyo. Diba? Pero dyan nyo makikita na may bayad talaga ang mga yan. Sinasabi ko sa inyo. Over 16K caps to be deployed in Metro Manila during trillion peso march. Nako po. Lalong-lalo na ang Menjola binabantayan po ng kapulisan. Doon pa lang sa Ayala Bridge mga kababayan,
talagang bantay sarado na. At yung puwersa doon, yung pader doon, yung wall ng PNP, talagang nakapirmi, hindi makakapasok kahit sino. Talagang nagwardyahan po kasi ang iniiwasan po ng PNP, baka magkagulo talaga, di ba? So, ano ba sinasabi, mga kababayan? Ang sinasabi dito, rally nating mga Katoliko bukas, punuin natin ang EDSA at Luneta. Kapag hindi natin napuno, pagtatawanan tayo ng INC. Alam nyo kayo mga, itong nag-comment na ito, anti-INC. So gusto nila makipagkompetensya sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pag hindi raw natapatan ng Katoliko, pagtatawanan daw. Hindi namin, walang mangyayaring pagtatawanan. Kasi alam namin, or alam po, ng buong bayan na kayong mga Katoliko walang pagkakaisa. Yun po ang totoo. Hindi nyo magagaya ang solido at pagkakaisa ng reliyon ng Iglesia ni Cristo. Simulat sa pulpa. Pag Iglesia ni Cristo ang nagrally, talagang one mind, one body, and one goal. Unity for transparency and accountability. Diba mga kababayan? Hoy, yung hotel, wag nyo na naman pasukin. Ayan, papasukin nyo na naman yung hotel. Pag nanakawan nyo na naman, tas ibibintang nyo na naman sa mga Duterte. Kumikilos na naman ng mga pulis, dapat nga wala ng rally, isa pa silang babantayan ng mga pulis. Walang kwentang rally, gastos, basura at ingay lang. O, nakita nyo po, yung mga rally nyo, kayo yung nagkakalat. Ikumpara nyo po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Napakalinis nung iniwan po yung Quirino Rizal Park. Quirino Grandstand, wala kang makita kahit isang basura. Isa po ako sa nagpulot bago ako umuwi, mga kababayan. Yung mga nakikita kong mga kalat na basura, pinupulot ko at inilalagay doon sa tamang lagayan ng basura. Hindi basta-basta iniiwan lang. Ang Iglesia ni Cristo ay disiplinado, nagkakaisa. Yun po yun. Magrally pa kayo, kunwari laban sa korupsyon. Ito yung sinasabi ko. Magrarally pa kayo, kunwari laban sa korupsyon, pero rally pala to support bangag. Yang mga makabayan, bayad yan, mga sindikato. Oh, yun na sinasabi natin. Yan yung mga alleged na ano. Ingat kayong a-attend. Alam naman nating lahat, ang Makabayan Black ay utak komunista. Careful kayo. China ang nasa likod ng rally na yan. Nako po. Okay, nalaman ng China. Marami ring problema ang China. Ba't po problemahin nila yung rally natin? Dapat ipagbawal ang mga DDS, lalo na pag nakita nyo mukhang aso ng DDS. Grabe naman kayo. Kayo mga loyalista nga, makapanlait kayo, kayo naman hindi naliligo. Sa totoo lang, nung pumunta ako, may nakita kong loyalista, amoy basura. Oh, tas masasaktan kayo pag kayong inaasar. Kayo yung mukhang loyalista na tanga. Sinabi ni Macario ng San Juan. Oh, kasi DDS siya eh. Mga kababayan ako, suportado ko talaga si PRRD matagal na. Kung may DDS ako, super DDS po ako, mga kababayan. Sabi ng mga DDS, si Sara na daw presidente by December 1. Pag si Sara na presidente, back to zero kayo mga Pinklawan, Dilawan at Makabayan, ayun na. Kasi nga, takot na takot sila na si Sara Duterte ang maging presidente bukas. Mga kababayan, kasi nga, lahat ng mga umalipusta at kumawawa kay PRRD para madala doon sa dahig, ICC, lahat makukulong.
lahat ng mga pulburon makukulong, lahat ng mga addictus benedictus makukulong, lahat ng mga sumisinghot ng mga pinagbabawal na pulburon ikukulong. Babalik ang kamay na bakal. Wala kang makikitang nakahubad sa kalsada. Wala kang makikitang mga pulubi pag si Sara na ang naging Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang sabi ni Ferdinand Sebastian ng Davao City. Sinabi naman ni Christian Del Macario ng Timbuktu ng Pangasinan. Gusto ko si Sara. Gusto ko kamay na bakal. Gusto ko ibalik ang dating parang Duterte ang pamamalakad. Walang makitang adik sa kalsada. Walang parang zombie. Walang parang baliw na nakakakita ng ibang espiritu. Yun ang sabi naman ni Nicolas Kulas Kulafu ng Maynila, Luneta, Estero, di Don Pedro. Grabe. Mga kababayan ko, tuloy pa natin ang mga sinasabi ng mga netizen. Ito, sabi ni Inko 160, Marcos Duterte resign, dilawan ang may pakana. Hindi makamove on si Kiko Aquino D. Ang lolo at lola mo ibinenta ang negosyo ng gobyerno na dapat mapakinabangan. Hanggang ngayon ng mga Pilipino, puro kayo paghiganti, mga makasarili kayo. Hindi kayo para sa bansa, taong bayan, kundi para sa politiko. Sabi ni Inko, binabas po si Kiko Aquino D kasi nga isa rin sa mga puro Duterte resign. Diba mga kababayan? Congressman nanawagan sa ICC na palayain si, ano daw? Congressman nanawagan sa ICC na palayain si Duterte. Totoo ba yan? Baka mamaya Supreme Leader Tambaluslos ang malakas at makapangyarihan. Sama na natin si Pulburon Boy. Alaka. Never akong nakakita ng peaceful rally. Sigawan, malakas na ingay ng tugtog, mga salitang kalye, pagmumura peaceful sa tingin ninyo yan? Nako po. Yan po ang mga balita ngayon na umaatikabo. BBM, tinipon na ang mga general, mga sundalo, mga pinakamatataas na opisyal ng PNP. Ano kaya ang plano nila, mga kababayan? Meron bang mangyayari na declaration ng martial law? Yun po ang mga bali-balita na bukas daw ay si Sara Duterte na ang Pangulo. Nako po, mga kababayan. Malacanang kinalampag na ang Malacanang. Hindi pala, Malacanang kinalampag na ng Korte Suprema. Pinagpapaliwanag na sa agarang pagpapauwi kay PRRD pauwi ng bansa. Dahil nga sa petition ni acting Mayor Basti Duterte doon sa mga gabinete ng Pangulo, pinagpapaliwanag po ng korte anong kanilang dahilan after malalaman natin ang aksyon ng korte para palayain na si PRRD. Kaya kinalampag pati si BBM na taranta. Yun po ang sabi ni Don Juan ng Marikina sa tabi ng ilog na hindi binabaha. Mala Japan ang flood control dito. Totoo. Di ba nadadawit din yung isa dyan, yung flood control issue. Pero nakalimutan, di ba? Okay po, yan lamang po ang ating bahagi. Ako si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share at isang subscribe. For transparency, for a better democracy. Salamat po. Mabuhay po.